Akala ng marami ay ligtas ang mga gas pump. Mali. Ang sobrang pagpiga sa nozzle ay maaaring magbaha sa sistemang hindi para sa likidong gasolina. Kapag nabaha, masisira ang mga piyesa at magkakagastos ka ng 1,500 euro. Maraming driver ang hindi namamalayang ginagawa ito. Walong gawi. Nagsisimula sa bomba ng gasolina at nauuwi sa pinsala. Dito ang simula ng sira sa makina. Panghuli, subukan natin ito sa loob ng 30 segundo para sa pinsala. Numero 8, pagpuno kahit huminto na ang bomba. Humihinto ang bomba, pinipisil mo pa rin ang hawakan. Paulit-ulit para mabilog ang numero. Ipinasok mo ang gasolina sa circuit na para lang sa singaw. Dito nagkakaproblema. Ang espasyo sa itaas ay para sa singaw, hindi likido. Kapag pinuno mo ito, mapupuno ng gasolina ang charcoal canister. Ang canister na ito ay hindi ginawa para sa likidong gasolina. Pag napuno, nasisira ang uling nito. Hindi na ito nakakabawi, hindi ito pwedeng linisin. Pinapalitan ito. Sa ilang sasakyan, ito'y 600 euro. Sa ilang Toyota, mahigit 1,000 euro kasama ang labor. At simula pa lang ito, kapag nagkadurug-durug na ang uling, binabara nito ang purge valve. Kaya doble ang bayad mo. At kapag bumigay ang valve na ito, nagsisimulang pumasok ang mga singaw ng gasolina sa makina. Diyan talaga nagsisimula ang totoong pagkasira. Kapag nagsimula ang pagkasirang ito, hindi na ito maibabalik. May kampanyang huwag punuin hanggang labi na makikita sa mga gasolinahan sa maraming bansa. Dahil sa tatlong dagdag na pisil, pinupuno mo ang tangke hanggang labi kahit 35 degrees ang init ng panahon. Ipinaparada mo ang kotse, umuwi ka na sa bahay, naiwan ang kotse sa ilalim ng araw ng 2 oras. Lumalaki ang gasolina dahil sa init, pero ang tangke mo hindi naman lumalaki. Wala nang mapupuntahan ang sobrang gasolina na ito, kundi sa mga linya ng singaw at sa canister ng activated charcoal. Pareho lang ang pinsala nito sa sobrang pagpuno, pero mas malala pa. Nakahinto ang kotse, walang daloy ng hangin, walang anumang bagay na susunog sa mga singaw. Purong gasolina lang na pinipilit pumasok sa mga piyesang ginawa lang para sa singaw. Sa mainit na araw, isang pagparada lang ay sapat na para mapuno ang canister. Kapag puno na ito, umaapaw ang gasolina sa maling bahagi. Madalas ito sa mainit na lugar kung saan ang lupa ay umaabot sa 60 degrees. Ang tangke mo ay nasa ibabaw lang ng aspalto. Paunti-unti ang pinsala, 5 beses magpakarga, 10, 20. Kalaunan, mas maraming gasolina ang nasasalo ng canister kaysa sa kaya nito. Hanggang isang araw, iilaw na ang check engine light. Sira na ang canister, sabi ng mekaniko. Nagkakahalaga ito ng 800 euro plus labor fee. Hindi mo maiuugnay ito sa nangyari noong nakaraang tag-init. Pero doon mismo nagsimula ang lahat. Numero 6. Magmaneho ng malapit matapos mag-overload. Pinapalala nito ang mga nabanggit sa numero 7. Nagpaapaw ka ng karga dahil sa init, nagmaneho ng 3 kilometro sa supermarket, at pumarada ulit. 3 kilometro, kulang yon. Hindi kailanman nalilinis ang sirkulasyon, hindi pa uminit ang makina. Umiikot lang ang gasolina. Hindi ito nasusunog, hindi rin ito nawawala. Nagparada ka ulit. Umiinit ang gasolina. Muling sumisipsip ang canister ng panibagong dosis. Hindi nakabawi ang sirkulasyon. Overload, maikling biyahe, at hinto-hinto. Ganito nasisira ang bagong canister sa loob ng 2 taon. Madalas itong makita ng mga mekaniko sa mga sasakyang panlungsod. Hindi maintindihan ng mga may-ari kung bakit pabalik-balik ang check engine light. Numero 5. Pagbaliwala sa amoy ng gasolina matapos magpakarga. Nagpakarga ka at kahit may amoy pa, hinahayaan mo lang ito. Iyan ay singaw na lumalabas kung saan hindi dapat. Sirang tubo ng singaw, palyadong clamp, bitak sa gasket ng lagayan ng gasolina. Ang mga tagas ng singaw ay hindi kusang naaayos. Lalong lumalala ang mga ito. Lumalawak ang bitak. Natutuyo ang goma at ang maliit na tagas ay nagiging malaking tagas sa paningin ng electronic system. Maliit na tagas, mura ang pagkumpuni. Malaking tagas, ibang usapan na iyon. Smoke test, inspeksyon ng tubo, pagpalit ng piyesa, dito na ang totoong gastos. Lahat ito dahil binaliwala mo ang amoy ng gasolina. Numero 4. Paggamit ng murang generic na takip ng tangke. Nabasag o nawala ang takip ng tangke mo. Bumili ka ng isa sa auto supply store sa halagang 10 euro. Mukha itong orihinal, maayos itong naikot or na-screw. Nagkiklik ito kapag iniikot mo, pero hindi ito selyado. Ang orihinal ay para talaga sa kotse mo. Ang generic ay hindi. Mali ang gasket o sealing nito. Hindi rin nananatili ang pressure. At kapag hindi nananatili ang pressure, hindi na natutuloy ang self-diagnostics ng circuit. Magkakaroon ka ng tuloy-tuloy na pagtagas ng singaw. Sa bawat biyahe, sinusuri ng onboard computer ang circuit. Sa tuwing makakakita ito ng tagas, umiilaw ang warning light. Binubura mo ito, bumabalik ito, binubura mo ulit. Ganun pa rin, bumabagsak ka sa emission test. Hinahabol mo ang mga ghost codes ng ilang buwan dahil lang ito sa 10 eurong takip.
Ayon sa mga mekaniko, ang generic na takip ay karaniwang sanhi ng evap code. Ang solusyon, orihinal na takip na €30 lang. Yun lang. Pangatlo, huwag baliwalain ang check engine light. Magastos ang sirang dulot ng babalang ito. Kinakabit mo ang code reader. Evap code. Naghahanap ka sa internet. Sinasabi ng mga forum na malamang takip ng tangke lang ang problema. Hihigpitan mo ang takip, buburahin mo ang code, at magpapatuloy ka na lang. Hindi takip ang problema. Ang totoo, dumidikit na ang purge valve. Kapag nanatiling bukas ang valve, pumapasok ang singaw ng gasolina sa intake sa maling oras. Apektado ang rasyo ng hangin at gasolina. Pumapalya ang idle at nabibitin sa arangkada. Hindi ito seryoso kaya biyahe lang kahit lumalala ang valve. Daming singaw na pumapasok kaya rich ang makina. Sobra sa gas bitin sa hangin. Hindi ma-adjust ng mga sensor. Ngayon, laging rich ang makina at nasasira na ang mga piyesa. Yung unang check engine light na yon, piyesa lang sana na €100. Nagantay ka. Ngayon, kailangan na ng diagnostic, bagong valve, pagpapalit ng mga sensor at recalibration. Madaling lumampas ng €500. Pangalawa, ang pagpapaliban ng repair kahit may issue na. Binaliwala mo ang sirang purge valve o canister dahil maayos pa naman ang takbo ng kotse. Ito ang nangyayari habang naghihintay ka. Ang nakabukas na purge valve ay nagpapadaan pati ng likidong gasolina sa intake. Dinudumihan nito ang throttle body at mga balbula, kaya nahaharangan ng hangin. Habang tumatagal, lalong lumalala ito. Sa direct injection, hindi nahuhugasan ang mga balbula gaya sa mga lumang makina, kaya naiipon ang carbon at lumalala ang sitwasyon kada kilometro. Habang tumatagal ang rich na timpla, mas nasisira ang iyong catalytic converter dahil sa sobrang gasolina, nagiinit ito't nasisira ang loob. Libo-libong euro ang piyesa ng ilang sasakyan. Ngayon, baradong intake, misfire, at maalog na idle kahit na-maintain na. Ang carbon cleaning ay 500 hanggang €1,000. Kung madumi ang mga balbula, baklas ang cylinder head dahil lang sa iniwasang repair na mura lang noon. Una, mga sikretong sira sa makina na hindi sinasabi. Diyan hahantong ang lahat ng nasa listahang ito. Pagsira ang evap circuit, puno ang canister, naipit ang balbula, o may tagas. Nagiging rich ang halo, sobrang gasolina, kulang sa hangin. Hindi niya magawa, kaya masyadong mayaman ang combustion. Ito ang epekto nito sa makina kalaunan. Sinisira ng gasolina ang oil film sa cylinder walls. Ito ang pumipigil sa piston rings na kumiskis sa metal. Kapag nawala na ang film na ito, magkakaroon ka ng direktang contact ng metal sa metal. Bumababa ang sealing ng mga piston ring, bumabagsak ang compression. Hindi lang yan, hindi lang sa mga pader ng silindro nananatili ang gas. Lulusot ito sa piston ring sa crankcase. May gasolina na ang langis ng makina. Amuyin ang dipstick. Kung amoy gasolina ito, diluted na ang langis mo. Mas malabnaw ito kaysa sa dapat. Kailangan ng crankshaft bearings ang langis ng husto. Kapag diluted ang langis, kulang ang proteksyon kaya mas mabilis ang pagkasira. Walang patawad ang mga bearing dito, hindi ito biglaan. Unti-unti bawat karga. Walang diagnostic tool na mag-aabiso sa iyo tungkol dito. Walang code para dito. Walang warning light. Ang maingay at sirang makina ay dulot lang ng simpleng pag-apaw ng gasolina. Ang maling gawin na ito sa gasolinahan ay mauuwi sa pagpapagawang nagkakahalaga ng €5,000 o €6,000. Hindi dahil masama ang makina, kundi dahil may gasolina na napunta sa lugar na hindi dapat at sa oras na mapansin ito ng isang tao, sira na ang mga piyesa. Tip: ang dipstick test ay makakatipid sa iyo. Narito ang 30 segundong test na magagawa mo ngayon. Pumunta ka sa iyong kotse, tanggalin ang dipstick ng langis, punasan ito, ibalik at tanggalin ulit. Ngayon, amuyin mo ito. Kapag amoy gasolina ang langis, may halo na ito. May gasolina kasing dumadaan sa piston rings papuntang oil pan. Maaaring galing ito sa evap circuit o sa injector. Sa ganitong lagay, hindi na nito protektado ang iyong makina. Suriin din ang oil level. Kung tumataas ito bago mag-oil change, may halong gasolina ang langis. Isa itong babala. Huli, kung hirap mag-start ang kotse pagkakarga, baka dahil ito sa purge valve na nakabukas, kaya nababaha ng singaw ang intake. Akala ng marami baterya o starter ito. Hindi, nasa evap circuit ang sanhi. Kung maagapan, oil change lang ang kailangan. Kung maghihintay ka pa, makina na ang masisira. 8 mga gawi. Simula ito sa gasolinahan, walang magandang dulo, saturated na canister, naipit na balbula at langis na di na protektadong bearings. Kaya sa susunod na magpakarga, pag hinto ng nozzle, hinto na rin.
Huwag mo nang pindutin ulit. Huwag mo nang subukang gawing eksakto ang halaga. Huwag mong punuin hanggang umapaw. Ang tunog na iyon ang hudyat na puno na ang kotse mo.